Kumusta mga Kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about sa politika ng ating bansa. No? So ang video to ay mula kay Insurrecto, Attorney Ricky Tumotorgo, Attorney Insurrecto. No? So ang video ito ay may pamagat na ganito kabastos ang mga senador ni Digong. So yan yung panunorin natin men kasi syempre parang 'di ba nag-viral ngayon yung sinabi ni Ipe ni Philip Salvador na hindi daw bastos yung team nila. My goodness. So, yan yung panonorin natin ngayon, men. So, Insurrecto, bago natin simulan, supportahan nyo yan, Insurrecto. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga Kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. So, again, ang pamagat ng video ito, ganito katosbas ang mga senador ni Digong. So, again, Attorney Insurrecto, Attorney Ricky Tumotorbo, subscribe nyo yan. Tapos, syempre Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Ganito po kabastos itong mga kumakandidatong senador ni Digong Duterte, itong si Bongo Ala. at Philip Salvador. Bakit po mga kabunyog? Although halos 5 taon na itong nangyari, pero dito po sa ipapakita ko mga kabunyog. Makikita natin ang tunay na So, 5 years ago. So, I think may background tayo dito. Ano? pag-ugali nitong mga tuta ni Digong. Ito po yung nangyaring pangbabastos ni Bongo at Philip sa artistang si Chris Aquino. Ang nangyari po kasi mga kabunyog, ginawang katatawanan nila Bongo at Philip ito. Si Chris Aquino, sa issue ng relasyon niya noon kay Philip Salvador. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na nagkaroon ng relasyon itong dalawa. At ngayon, marinig ito ni Chris, rumisbak ito at nagbitiw ng masasakit na salita laban Nagpakatatay ba si si Senator tuloy. Grabe, ang swerte naman tinawag kong Senator. Sorry. Itong bibig na to. Baka nakunwad pala. Huwag naman sana, ano. So, nagpakatatay ba si Philip Salvador sa anak niya, kay Chris? dito kay Philip Salvador. Kung ano-ano po itong sinabi niya, sundan po ninyo itong video hanggang sa dulo. Okay. Anyway, panoorin po natin muna itong ginawang pabiro ng dalawa. Gusto ko lang pong introduce to ito si Ipe. Si Ipe po ay adopted father ng Davao City. Alam niyo po bakit adopted father? Kasi po, nag-iwan siya ng 4 na anak sa Davao. Hindi ho, totoo yan. Grabe. O, naniwala naman kayo. Nababayan ko kayo, huwag kayo maniwala. Naloko mo nga si Chris Aquino! Birthday niya ngayon! Birthday niya ngayon. At Proud pang loko, ha. saka hindi ko siya niloko kahit kailan, minahal ko siya. Oo naman. Ano ka? Oo. Kung di mo niloko, whistle ka nga. Ang bihira ka naman, whistle lang, pahihirapan mo pa sarili ko. Sige nga. Naging pork chop do sila para pork chop do tuloy. Naging anong tawag nung duo? Komedyante. Kantahan mo na lang sila. Sinungaling kaya tayo. Gusto niyo ba kumanta ko? Mga kababayan ko, Sa kaisang pelikula nila ni Chris Aquino, kung saan niya nakilala, tama, yung nandito ako, tama. saan niya nabighani, Hindi naman. at saan niya naloko si Chris Hindi Aquino. ko niloko si Chris. Kung di mo niloko, kantahan mo. Yan mga kabunyog, yan yung biro na ginawa nitong dalawa na I think nasaktan ba si Chris sa mga ganyang banat ni Philip Salvador na parang hindi ko niloko. Gayong alam naman natin talaga men, 'di ba, na yung nangyari sa kanila is nasaktan talaga ng labi si Chris doon. Alam niyo yung tipo men na for example ikaw may karelasyon ka. Tapos nagloko siya sa iyo. Tapos magugulat ka na lang live TV nakikita mo na parang dinideny niya pa. Like parang walang remorse ba. Like alam niyo yung inanakan mo na nga tapos gaganyanin mo pa. Tapos ano yun, parang magda-dive in lang kayo sa joke to eh. Grabe din yung joke nyo ha. I think kayo lang yung pwedeng gumamit ng joke na mga ganyan. Ibang klase yung joke nyo to the highest level talaga. kinagalit ni Chris Aquino. Ngayon pakinggan naman natin ang buwelta dito ni Chris. On IG, live on Facebook. Good evening, everybody. This is not something I was looking forward to doing, but unfortunately, before things escalate, bago po lumala ang sitwasyon at bago magamit ako sa politika, minarapat kong magsalita na. Ginamit din talaga siya sa politika kasi alam naman natin na yung mga Duterte at yung mga Dilawan is sobrang magkalaban, di ba? So I think may intention sila na anuhin talaga na tukso-tuksoin yung mga Dilawan or yung mga Aquino. I don't know. Ewan. Sa bawat pagkakataon, meron talagang mga storya na
hindi mo gugustuhin buklatin pa kasi akala mo Tama. parte na yan ng nakaraan mo. Tama. But unfortunately for me, my past is part of a campaign. Tama. So I would like to play for you something that Rappler uploaded, and it was something done actually on my birthday. Please play it. Gusto ko lang pong introduce ito si Tinama pa talaga sa birthday. Ano, grabe na talaga. Ano ba yan? Parang desperate moves? Parang ganun. Si Ipe po ay adopted father ng Davao City. Alam niyo po bakit adopted father? Kasi po nag-iwan siya ng 4 na anak sa Davao. Hindi mo totoo yan. O, maniwala naman kayo. Nababayan ko kayo, huwag kayo maniwala. Naloko mo kasi Chris Aquino. Inom tayo ng tubig. Birthday niya ngayon. Birthday na ngayon. At saka hindi ko siya niloko kahit kailan, minahal ko siya. Oh. Oo naman. Akala mo talaga kinagandang lalaki niya yung ganun, di ba? Hindi ko siya niloko, minahal ko siya. Akala mo talaga kinagandang lalaki niya yung ganung party. Men, sus, Diyos ko, wag na wag talaga kayong wag niyong i-enjoy na, may nasaktan kayong babae. Tapos, parang yun, dagdag trophy niyo na, si Chris, yan, pangit yung ganun. Ano ka? Oo. Kung hindi mo niloko, whistle ka na. Ang bihira ka naman, bisan lang, pahihirapan mo pa sarili ko. Sige. Kantahan ko na lang sila. Sinungaling kaya. Gusto niyo ba kumanta ako? Mga kababayan ko, Sa kaisang pelikula ni Chris Aquino, kung saan niya nakilala, tama, yung nandito ako, tama. saan niya nabigani, Hindi naman. at saan niya naloko si Chris Hindi Aquino. mo niloko si Chris. Kung di mo niloko, katama. Tapos ginamit pa talaga nila sa 'di ba, sa actual birthday ni Chris, which is yun nga yung mga tao din nakatutok din kay Chris, 'di ba? Kasi syempre yung mga solid fan, babatiin nila si Chris. So that was February 14, obviously on my birthday. And Serious political combat. Ocho Derecho Senatorial. I'm sorry, I apologize. Let's move on kasi today, as we speak, there was a rally in Manila. I think this was tama ba kung San Andres? Yes. And it was again addressed. Can I play that? Sandali lang. Alam niyo, sa kanya po nag-umpisa yung family planning. Hoy! Anak ng anak to eh. Ano ka ba? 4 sa Grabe. Inano pala nila, men. Sinunod-sunod nila. Grabe sila ng source of joke, ha. Davao lang yun. Sa buong Pilipinas, 35 po. Uy! Hindi mo totoo yan. Grabe. Meron sana akong sasabihin, kaya lang may mga media. Ito yung problema sa atin, kasi marami din sa atin na hindi sa atin pala. Marami dito sa Pilipinas na parang namamangha pa sa ganyan. Na, uy, grabe. Oh. Sobrang mo talaga. Sobrang tinik mo na lalaki. 35 yung anak mo sa buong Pilipinas. Ano bang dapat ikaka-proud nun? Grabe. Hiyang-hiya naman si Satanas sa'yo, di ba? Sabihin ni Satanas, oh, that's my boy. May mga media. Pwede ulitin ko yung script ko. Yung script natin, Tuloy lang natin. ulitin na natin. Alam niyo po, Ma'am Chris Aquino, paumanhin. Ito din si Paumanhin po. Bongo. Grabe din si Bongo magpa-hype, ha. Babanggitin talaga yung pangalan. Kasi ganito, makinig muna kayo. Kami naman ni Epe, alam ko sawa-sawa na po kayo sa politika. Yung puro pangako, puro promises po. Gusto lang po namin kayong pasayahin. Kaya may script kami ni Epe na pinapatawa namin kayo. Ngayon, kung meron po akong medyo nasaktan, ay sabi ko po manin po, script lang na Joke na makakasakit ng tao. Alam nyo, bigyan nyo ko kayo ng example, ha. Itong mga DDS supporter na to. Alam nyo ba na noong time na nagbardagulan yung ABS-CBN at yung mga Dutertes, do hindi siya direct Duterte, mga DDS. Binabalik nila yung issue ni Vice Ganda na ginagawang joke si Jessica Soho. Doon, ginajudge nila ng todo. Though even me, ginajudge ko talaga si Vice Ganda din doon kasi hindi tama yun, men. Gagawin mong joke yung isang tao. Tapos malaman wala pala siyang kaalam-alam. So same as dito lang din. 'Di ba? Yung mga tao na yan, for sure, yung iba dyan na grabe yung buhaghak ang tawa. 'Di ba? Yung iba dyan, grabe yung buhaghak ang tawa. Yan din yung namumuna kay Vice na mapanlait ka kay Jessica Soho. Sige, sabihin na natin itong kay Chris, hindi nila nilait. Pero men, yung mental health ni Chris nung relasyon nila ni Philip Salvador, do you think hindi yun magmamatter?
Hmm? Palibhasa kasi sa inyo kapag kayo pwede, kapag sa ibang tao hindi na eh. Namin to, magpapatawa lang, intro joke lang namin to ni Ipe. Kaya lang po, siguro, di na namin gagamitin yung joke na yon. At ang importante po, mapatawa namin kayo at mapangiti. Kasi puro politika na lang po ang naririnig ninyo. Para sa inyo. Puro politika yung naririnig ninyo. Tapos yung idadawit nyo, from politics din. Mga Aquino. So anong pinagsasabi nyo na para para hindi mag-focus sa politika? Politika pa rin si Chris eh. Ginagamit nyo pa rin as pamumulitika eh. Sabi nga ni Chris doon sa intro, di ba? Bago pa man ako gamitin sa mga politika na yan, ek na yan. Isasagutin ko na. Can we turn this off? 11:34 p.m. last night po, Senator Bongo actually was man enough to call me and apologize. That call lasted 23 minutes. Sabi, buti nag-sorry. Magkaibigan po kami. Hindi ko na kailangan i-detalye sa inyo kung anong pinag-usapan namin. Kasi ang totoo, a lot of it hindi ko maalala kasi iyak ako ng iyak dun sa phone call na yun. O, diba? Nasaktan yung tao. Then para sa inyo, joke lang yun. I admire him because he was man enough to call me. Alam naman ng lahat di ba? In our country right now, he's considered probably the second most powerful man. Ooh. Hindi niya kinailangan gawin yun. And yet, he reached out. Alam ko, meron mga magbabati ko sa akin Tama for naman. saying na, why am I Kodos pa rin kay Bongo kasi, nag-sorry siya. Pero syempre, I think may may consequences yun eh. acknowledging the apology? But you also have to understand, naiintindihan ko na hindi niya kailangan gawin yon. And if only for that, I'm not saying it erases the sin. Hindi ko sinasabi na nakakalimutan ko na yung sakit. Tama. Pero ang sinasabi ko, humanga ako dahil nagpakalalaki siya at tumawag siya. Hala. Ang tanong, yung ex ba, nagpakalalaki ba? Hala. Nagpakalalaki si Senator Bongo. So, since sinabi ni Chris dito na nagpakalalaki si Bongo, possible na hindi nagpakalalaki si Philip Salvador. So, ano yan, men? Yung sa pag-iwan ng anak, hindi na nga siya nagpakalalaki. Tapos, nung nag-joke pa siya, hindi pa siya nagpakalalaki. So, ano yun? Double dead. Sinigundahan talaga, no? So, ano yan? Trademark. I learned about this ongoing skit while I was in Japan. And Viber messages will prove to you na on February 17, nagpadala ako ng message sa kanya. I actually offered this, and I can quote it. I said, I can give you a surprise appearance. Pagkatapos ng line na niloko si Chris Aquino, sinabi ko, handa akong umakyat sa entablado at sabihin na sigurado ko si Bongo, hindi tayo lolokohin. You will ask me bakit ko ginawa yun? Dahil alam ko. Grabe, ano? Alam niyo yun? Ibig sabihin lang nun, men, kung nagpaalam ka lang sana, baka masuportahan ka pa ni Chris. Pero ganyan na bigla kang aatakihin yung tao, knowing na grabe yung past nila. Di ba? Dapat dun ka pumanig sa niloko. Di ba? Sa naiwan, sa nasaktan. Grabe yun ha. Nice yung sinabi ni Chris dito na parang kung ano lang talaga, nung sinabi ni na niloko, baka umakyat ako doon. Tapos sasabihin ko, ipe-praise pa kita Bongo. Diba? Habang pinagtatawanan ka, you have to be in on the joke. Tama. It's better na nandun ka at alam mo na you're in on the joke, that you're part of the joke, rather than being the joke. Tama. But you also know what I've been going through. I don't have to detail that it's been painful. Tama. And honestly, I was proud of myself. I did not cry on Friday. Actually, ayaw ko talaga sa mga dilawan. Men. Pero kudos kay Chris talaga as a mother of her child. At least siya, tinindigan niya talaga yung anak niya. Di gaya ng iba. I did not even cry
nung Tuesday. Because I had sons who had to see na yung nanay nila hindi susuko. And ang coping mechanism was decluttering. Nabasa ko na pag everything in your life seems to be out of your control, maglilinis ka nung mga kaya mong linisin. Yun. So, malas lang. Nakalagay dun kasi na declutter even your gadgets. So, napanood ulit yung video. Grabe ano. So kaya siya naiyak. And it really hurt. The hurt there comes from being made a joke of. Boom. And I am not blaming Bongo. This is on you, Philip Salvador. Boom. Uy. Na epektibo talaga. So ayun na. May ano na, I think ito yung ito yung pangmalakasang mensahe ni Chris Aquino kay Philip Salvador ano. So sana makita din to ng mga di ba, mga tao na iboboto si Philip Salvador kasi I think pwede natin tong pagbasihan na parang dito nagre-reflect yung pagkatao niya. Di ba? Pero nasa sa inyo pa rin yan kung ano yung desisyon niyo, di ba? Tatay ka ni George. Tatay Ang ka mali ni ko Diyos. kasi is that I let you off easily. Pinuri pa kita. Kasi kinumpare kita sa tatay ni Bim. Dahil ang sinabi ko, buti ka pa, hindi mo kami kinulo. Ang hindi ko nabanggit sa mga tao, 16 years kang walang inabot kahit piso kay Josh. Boom! But obviously, sasabihin ng mga tao, hindi mo naman kailangan 16 years. Nako, hindi pala nagpakatatay ito, men. Kaya, dyan ako medyo naiinis sa parang ano ba, parang hindi ko inano yan. Parang makikita mo ba min na proud pa siya na marami siyang inanakan. Tapos malaman-laman natin, hindi naman pala pinanagutan. Anak ng teteng. Chris, mayaman ka. And that's true. May kaya ako. Pero yung May thoughts, nanay ako, may mga kapatid ako, kumikita ako. Pero, sana naisip mo, that line, niloko mo si Chris Aquino. What does Tama. that make of your son? Produkto siya ng panloloko. yun lang. It was very hurtful kasi sinabihan ako ng mom eh. Don't you realize, kay Philip Salvador, you're only a trophy. Uunahan ko na kayong lahat. Grabe. Kay Philip Salvador, you're only a trophy. Grabe. Yan din yung pangit sa mga lalaki ba na parang F lang ng F, bembang lang ng bembang. Akala siguro nila talaga ikinagandang lalaki nila yun eh. 'Di ba? Tapos ganyan, yung mga anak nila, hindi nila pinapanagutan. Tapos kapag tumatanda na yung mga yan, biglang magpapapansin sa mga anak yan. Magpaparinig yan. Do hindi ko sinabi si Philip Salvador, yung iba na mga irresponsableng ama din. Biglang babanat yan na, kahit anong mangyari, anak mo pa rin ako. Kahit anong mangyari, tatay mo pa rin ako. Ang sarap talagang hambalusin, di ba? Like, ama nga kita, pero hindi ka nagpapakaama sa akin. Di ba? Tapos ngayon, bigla kang maniningil ng blood for blood. Anak ng tete, no? I was 23 years old when the relationship started. How many times did I hear? Nakaisa si Ipe, siyang nakauna kay Chris. Grabe. Yes, totoo yun. Ooh. I was a virgin and I got pregnant. And I left my family. I chose him. Grabe, what the heck? Siya pala yung nakauna, min. Grabe si Ipe. Grabe si Ipe talaga, min. And I turned a blind eye. I turned a blind eye to the gambling. I turned a blind eye to the nights na hindi ma-explain kung bakit hindi umuuwi. Alam ko tapos na yung shooting. Sampal din sa mukha ko nung dinitalya ni Rosana Roses yung affair nila habang kami pa mag-asawa. Grabe. But again, that's my fault. Sumama ako sa isang lalaki na hindi pa annulled. If I am just part of a skit or part of a joke or part of a way to entertain people, what kind of country is this? Again, sasabihin ko,
so many reached out to me and said, you can use this. This can be something political. Tama. I'm not using this. And I told that to Bongo. I said, you treated me kindly when you did not have to. So I want to end this now. Gusto ko lang sabihin, sana naisip lang ninyo na in the midst of your campaign, there's a 23-year-old boy who is special, who is autistic. Grabe, no? Tama. Tama yun, men. Autistic. Tapos, ginaganyan yung nanay, di ba? Like, man, come on. Di ba? Actually, dapat nga, men, dapat nga ang ginawa ni Philip Salvador dyan. Siya mismo yung nagsabi kay Bongo eh. Na, oy, paring Bong, pwede bang palitan natin yung joke? Huwag na lang yung si Chris. Kasi may anak ako dyan eh. Hindi ko pinanagutan. Dapat ikaw mismo yung nag-initiate eh. Pero yun nga, maybe dahil dilawan, 'di ba? Kaya sinugalan nyo. Pero sana mula mismo sa iyo, 'di ba? Na parang, uy, grabe. Like magmuni-muni siya ba? Grabe, ano, hindi pa naman ako nagpakatatay nito tapos gaganyanin ko yung nanay. Yang si Josh, ewan ko kung gaano ka straight yung mind niya na ano ba, kasi di natin alam kung naiinis din ba siya sa tatay niya or hindi. So kapag siguro ano yan, stable or medyo ano yung pag-iisip niya, tapos hate ka, baka yan yung magre-respond sa iyo. 'Di ba? Kasi kung if ever ganyan yung tatay ko, tapos alam ko kung ano yung pinagdadaanan ng nanay ko, tapos gaganyanin ng tatay ko na gagawing joke yung nanay ko, na parang, hindi ko inanakan yan. Minahal ko yan. Tapos never ka man lang nagpakita sa akin, never ka man lang nagpadala ng suporta sa akin. Diyos ko, baka ako pa yung tutulig sa'yo. 'Di ba? Like, ma, itabi mo, ako yung magsasalita. Kasi napakakapal naman dun talaga. Who watches you, and I'm directing this message to Philip Salvador. The last time you saw him was 2012 sa dressing room ng ABS-CBN. Yung batang yan, hindi nakakakita ng masama sa mundo. Proud siya eh. Nilapit ka niya kay Bim at pinakilala ka niya. Sinabi niya kay Bim, this is my papa. Tapos, gagawin yung biro. Gagawin yung punchline na naloko si Chris Aquino. 'Di ba? What the heck? Naloko si Chris Aquino. Yung naloko nyo, may produkto eh. Okay lang sana kung binanat-banatan kayo ni Chris. Tapos yun yung sinabi nyo para naggantihan kayo. Pero hindi, nananahimik yung tao eh. Nanahimik ako for so long because I thought you were a good man. I equated goodness because hindi mo nga kami kinulong. Pero mali eh. Mali na kinalibutan mo na nga si Josh. That's not a big deal because I've done a good job in raising him. Pero mali na ginagawa mong biro ang anak ko. I do not deserve that. Actually, no, I deserve that. I made the mistake of falling for you. I made the mistake of loving you. You did not love me. Because had you loved me, 20 years after, hindi ako magiging biro sa isang skit, sa bawat entabladong inaakit mo. Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo, men. Ikaw na nga yung nagloko, ikaw pa yung may gana na gawing kasangkapan sa joke nyo para lang maging mabenta, maging maingay. Grabe. Pero sana man lang, yung bata na minahal ka, yung bata na 7 years nang hindi ka nakikita pero nakikita ko. Nakikita ko sa cellphone niya at sa iPad niya. Naka-search ka at pinapanood ka. Sana man lang siya naisip mo. Dahil Tama. kadugo mo siya eh. Tama. Who cares about Chris Aquino? Tama. Yun. Ngayon ko lang din na-gets yun. Bahala nang hindi mo naisipin yung nanay kahit yung anak na lang. Na parang, isipin lang ni Philip ba na ano kaya yung reaction ng anak ko dito
if ever idamay ko yung nanay niya na parang naloko si Chris Aquino. Yun ang totoo. You don't have to care about me. But you should care about Joshua. Tama. Because that child never hurt you. And to this day, that child says, mahal ka niya. Grabe. I'm sorry that I had to write this down because ayokong kung saan ako mapaligoy-ligoy. Tatlo I just pala yung want to anak end this niya. by saying, this is nothing political. Tatlo To yung anak niya. Bongo, you did actually more than what Philip Salvador did. You were Grabe. man enough to give me a call. Tinawagan mo ako. Yung tatay ng anak ko, hindi siya gumawa ng paraan para hanapin man lang. Madali eh. Yung kaibigan mo, na kaibigan ko na rin, Sakbong, alam niya kung saan kami nakatira eh. Tama. Then, I think hindi naman siguro siya pinigilan ni Chris Aquino na magsustento, di ba? Or kahit give it a try na lang. Di ba? Be man enough. If ever man kayo, ikaw, if ever ikaw, do hindi kita hinuhusgahan sa if ever may anak ka sa iba. Pero dapat sustentuhan mo yung anak mo na yan. Diba? Bigyan mo, ikaw ang humanap ng paraan. Kung hindi tatanggapin ng nanay, hanapan mo ng paraan na mapaabot mo sa anak mo. Dapat suportahan mo. Tsaka wag mong tinatanong kung gusto mo ba ng suporta. Suporta ka na agad. Hindi na kailangang tatanungin ka pa. Kasi ginawa mo yan eh. Diba? Hindi mahirap na pinuntahan sana ni Philip Salvador si Josh at niyakap lang sana. Lahat kaya ko eh. At lahat kinakaya ko. But for this instance, kinailangan magsalita ako. That child, he'll always be a child. Grabe. Kung makita ka niya, hindi yan manunumbat sa'yo. Yayakapin ka niya. Grabe, no? But he actually asked me. Pero, to be honest, ako sa kahit na ayaw ko sa mga dilawan dati, never akong umabot kay B at kay Josh, Mga ibang DDS kasi is sila eh. Pinipersonal nila yung bata. Like, tinitira nila yung kapansanan ng bata. Like, alam niyo yun? Like, grabe. Ayaw natin na nang babastos yung iba, pero bastos tayo sa kapwa natin. Mama, alam niya kasi kung anong ibig sabihin ng naloko eh. Tinanong niya ako, Mama, niloko ka? Galit ba tayo? Yeah. Galit ba tayo kay Dada? Dada tawag niya kay Philip. And I said, Grabe yun. Josh, pray na lang tayo. Maayos din to. I will just end this by saying, Doon mo din talaga makikita na grabe yung pagmamahal ni Josh sa nanay niya. Grabe na. Ma, sinabihan ka ni Papa na naloko ah. So galit ba tayo? So alam niyo yung ganun na sige, tatay kita Philip Salvador, pero need kong malaman kung ano yung pakiramdam ng nanay ko na tinayuan talaga ako, binuhay talaga ako, inalagaan, inaruga talaga ako. Diba? Galit ba tayo, ma? Kasi siguro kung sasabihin ni Chris na, galit ako, di magagalit na rin yung anak. Mabuti na lang talaga, hindi selfish si Chris Aquino. Like Josh, mag-pray na lang tayo. Diba? Kita mo yan? Kahit sa hindi ka pa rin siniraan ni Chris Aquino sa anak mo. Ang tanong, magpapakita ka na ba sa anak mo? this is not politics. This was about a child, Family. a special child, a child with autism who did not deserve this. I hope that our country should not be a country where And for sure, may magpoprotekta dito na DDS. Hanapin natin mamaya sa comment section na. Kasi, syempre, kapag ito na lang. Kapag may magpoprotekta ng DDS dito kay Philip Salvador, that means nagsimula na naman yung pagiging diehard nila. Diba? Ganyan sila ka-diehard. No matter what or kahit ano pa yung gawin ng mga sinusuportahan nila, kaalyado nila. As long as kaalyado ka nila, tawag dyan, puprotektahan ka namin. Die hard. Gaganyan yan.
Pinagyayabang mo na may 36 kang anak, na may 4 kang anak na iniwan sa Davao. I hope na yung mga babae na mga iniwan o napabayaan, sana makabangon sila. At sana magkaroon sila ng magandang trabaho para hindi mapabayaan ang mga anak nila. Tama. Tama. Paano naman yung hindi kasing yaman ni Chris Aquino, di ba? Baka nga may ibang anak si Philip Salvador ngayon na namamasura na lang dahil sa sobrang hirap. Di ba? Grabe. And ang pinagdadasal ko talaga, ang totoong mga biktima dito ay mga bata. Kasi hindi naman nila ginusto na tayong mga maging magulang nila. Tama. So sana, yung batang ganun kabait, na nagpapakita ng galang sa lahat, na Tama. walang ginawa kundi yakapin ang lahat, Tama. mag-share, magregalo, lahat ng pangalan na aalala, Grabe. inaabot lahat ng meron siya. Kaya nga minsan natatakot ako baka ma-take advantage na. Grabe, So, kudos din kay Joshua. Bait palang bata niyan. Sana yung mga batang ganon hindi mabago ng ganitong klaseng mundo. I repeat this, Bong, you hurt me, but that's part of life. In time, sinabi ko sa'yo, I will stop grieving, but I hope that you understand. Masakit pa rin kasi ginawa ng biro ang buhay ko. Tama. Ang pinakamasakit, ginawa ng biro yung buhay ng anak ko. I hope you all learn from this, because I've learned. I chose the wrong man to love. And my son is now paying for that. And the only thing I can say is, life moves forward. Tama. And the only thing Tama. I can do is try my best to be the best possible mother for this child. Grabe, So, kayo, mga dyan, mga DDS, iboboto nyo pa rin ba to? Syempre, iboboto nyo to. Die hard kayo Because he did not deserve to be made a joke of. Tama. Maraming salamat po. And this is the first and the last you will ever hear me speaking about this. To all moms, to all parents, and most especially to all children. Hindi lang naman ako ang ganitong sitwasyon. God bless you all. And may God bless us with strength. Kasi Pagka ako talaga, tatay ko, ganito, iniwan kami, tapos ganyan, gagamitin kaming punchline sa mga joke niya. Joke on him. Hahambalusin ko talaga, men. sa sitwasyon na ganito, yun ang kailangan natin Maging malakas, matatag, at hindi mawalan ng pag-asa at pananampalataya. Good night. Good night, Chris. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong pahayag ni So, get well soon din kay Chris Aquino, kasi alam naman natin na may dinaramdam din siya ngayon. Chris Aquino. Laban dito kina Bongo at Philip Salvador. Grabe mga kabunyog, ngayon lang natin nalaman na bukod sa bastos itong si Philip Salvador ay iresponsable pa pala. Nako, Yan ba ang ilalagay natin sa Senado? nako. Isang ama na hindi man lang sumusustento sa kanyang anak. Ayun. Ano ba yung plano ni Philip Salvador kapag tumakbo or manalo siya? May sinabi ba siya na tutulong siya sa mga mahihirap? Kasi kung tutulong siya sa mga mahirap, grabe na yun. Hindi niya nga matulungan yung anak niya, hindi niya nga masustintuhin yung anak niya . Yung ibang tao pa kaya? Or baka magdaday hard na naman dyan sa Senado yan. Yung anak niya pinabayaan lang niya na parang aso. Ang bayan pa kaya? Hay naku! Kaya mga kabunyog, mag-isip-is po kayo kung sino dapat ang bobotohin. Tama. Ekis na itong mga tuta ni Digong. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo Ekis. mga kabunyog. Mabuhay. So, that's it. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo doon. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin sa comment section. So, again, ang video to ay mula kay Insurrecto, Attorney Ricky Tumotorbo. So, supportahan nyo rin yan. Original video link in the description box below. Also, courtesy na rin kay Chris Aquino. And then, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Ibang klase talaga tong si Ibang klase talaga tong si Philip Salvador.
Grabe yung ganyan min ano na parang sa'yo pa talaga magmumula yung joke, 'di ba? Okey lang siguro sana kung, kahit kahit ano nga, kahit, ikaw nga yung niloko, eh. Dapat nga hindi mo na halongkatin yun especially kapagka may anak na kayo, 'di ba? Kasi parang ano, parang gugulo lang lahat, 'di ba? Na nananahimik na yung pamilya mo, 'di ba? Hindi mo na nga sinusustentuhan, biglang kakalampagin mo pa ng joke na ipapangalandakan mo pa sa buong mundo na mayroong word na naloko si Chris Aquino. Tapos dadaanin niyo lang sa biro. Na okay lang sana kung yung loko-loko niyo is parang yung mga puppy love dati na parang niloko niyo lang through text-text lang na parang tinext meet mo tapos hindi mo sinipot. Pero iba 'to, binuntis mo, binembang mo. Ikaw pa yung nakaunang bumembang tapos biglang iniwan mo. So, grabe yung mental health ni Chris Aquino that time. 'Di ba? Di nga natin alam kung dahil sa stress ni Chris sa'yo kaya naging ganyan yung anak niyo, 'di ba? Pero I don't know kung ano nga ba yung reason kung bakit naging ganyan si Josh, ano. Pero if ever dahil sa stress sa'yo, hindi mas may kasalanan ka pa nun, 'di ba? Kasi yung mga buntis kasi men, dapat inaalagaan yun. Hindi yun pinapa-stress. And then yun nga men, nakakalungkot niyang isipin, 'di ba, na grabe, tapang-tapang mo na ano, tapang-tapang mo na biglang ilagay sa joke si Chris Aquino tapos hindi ka naman pala talaga ano, nagpakatatay. Tapos yun nga, sabi ko nga sa inyo, 'di ba, na kung ano ka talaga, kung nag-iisip ka talaga ng mabuti, ikaw mismo yung mag-o-offer kay Bong or ikaw mismo yung tatanggi kay Bongo. Na, "Bong, pwede bang 'wag na lang nating, gawing joke 'to?" 'Di ba? Pwede ka namang mag-joke sa sige sabihin natin na same as that pa rin. Pwede ka namang mag-joke na ano, na ano ba, gaano ka walang ano, walang kwenta or gaano ka kung ano yung trip mo, 'di ba? Pwede namang yun yung gawin mong joke. Bakit kailangan pa na yung dati mong kasintahan na binuntis mo pa, ha? Tapos may anak pa kayo. Kasi men, kung ikaw siguro tatay na anong tawag diyan, pinapahalagahan mo yung ano, yung emosyon ng anak mo. Dun pa lang sa word na ano, na tawag diyan, dun pa lang sa word na narinig mo na sinabi ni Chris na, "Ma, sinabihan ka na niloko ni Dada. Galit ba tayo sa kanya?" Dun pa lang, na parang willing yung anak mo na magalit sa'yo para sa nanay niya. Dun pa lang dapat masaktan ka dun, Dun pa lang dapat matauhan ka dun, na parang, "Oh my goodness, nagalit sa akin yung anak ko, 'di ba? Pero I think wala siyang gano'n, 'di ba? Grabe. My goodness. Tapos kapagka ito talaga binoto ng taong bayan, wala na. Meron ng Robin Padilla 2.0. Sino ba yung Robin Padilla 2.0 men? Si Willie Revillame ba or si Philip Salvador? So yun lang naman. So again, this video is from Insurrecto. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Subscribe nyo rin. Tapos syempre Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Comment down opinion below guys. So Filipino IC is out.